Hey everyone, this is Edford from EMU Wheels. So meron tayong release ngayon. Actually, today is Sunday and parating ang bagyong dito. So hopefully safe kayong lahat. So may release tayo, Honda BRV 2025 year model. Pero before that, check muna natin yung 2025 year model na VX na new color ng Honda BRV VX na Honda Sensing, yung khaki. So papasilip ko muna sa inyo yung unit. Napakagandang kulay na to. Actually kala namin walang lalabas na ganitong kulay, pero nagulat kami, biglang binigay ng planta itong 2025 year model. So lahat ng mga lahat ng mga models natin ngayon ng Honda BRVs 2025 year model na, pero maganda pa rin ang binibigay namin this time. So sa mga naghahanap ng mga zero down and maganda yung mga cash discount, compare lang kayo. So ito yung unit natin. Ayan. So hindi ito yung i-release natin. Ang i-release natin actually is Honda BRV 1.5S na Meteoroid Ray 2025 year model. Sila Sir Jodel, so papakita ko sa inyo mamaya. Pero ito, check nyo lang. So napakaganda ng kulay niya. Bumagay. Kasi dati yung mga gold ng ganyan yun. So ngayon ito, siya brown siya, hindi siya gold. Kasi ang una kong iniisip sa kulay na to is gold. So last Friday lang siya dumating dito sa Honda Cars Pasig, and I'm not sure kung for sale na siya or for display. So maybe pa lang siya, pang display, para makita lang ng So yun, leather pa din. Sa 2025 year model, wala pa naman mga nagbago. So yan, check natin loob. Sa loob, ganun pa rin naman. Nagkaroon lang ng price increase pagdating sa S variant. Nagkaroon lang tayo ng 1,155,000. So dumagdag ng 5,000. So yun, check natin, start natin. Pwede naman natin start ito. So Honda Sensing pa rin, paddle shifter, same pa rin. So kulay lang yung dumagdag. Wala na siyang gas kasi for display lang talaga, galing lang talagang planta. So later guys, samahan nyo ako, i-demo natin sa client yung Honda BRV na 1.5S, and i-turn over natin. I'm not sure if ita-test drive muna namin before sila talaga paalisin sa or pabayaan, kasi baka medyo matagal na rin si Sir Jodel na hindi nakakapag-drive. So mga 10 years ago na, and nakapangalan sa wife niya yung unit. So hindi ko sure ngayon kung meron silang kasama magdadrive. Ang dinadrive niya daw dati is manual. Samahan ko na lang din sila actually pagka pagka hindi sila sigurado sa pagdadrive nila. Kasi syempre gusto natin pag turn over natin yung unit, safe na makakauwi yung kliyente. So samahan niyo ako later guys. Ayun na guys, so nandito na ako sa pinaka-release natin na unit, yung 1.5S na Honda BRV. Double check lang natin kung pasado sa atin yung magiging yung preparation, kung may mga damage pa, para at least before natin i-turn over sa client,
makita lang natin na maayos yung mismong unit. So pag turn over natin, at least ma-anticipate agad natin, makita agad natin kung may something na may madumi pa or kailangan pang linisin or kung may damage siya, para at least pag turn over natin, alam na natin yung magiging condition ng unit. Pero so far, inikutan ko na siya. Actually, ito na Meteor Grey 2025 year model na 1.5S na Honda BR-V. Okay naman lahat. Pero mamaya papakita ulit natin sa client yung condition niya. Yan. Pero so far, wala naman siyang mga dent or scratches. Tatanong din natin kung gusto niyang patanggal yung mga plastics. So isa sa mga dapat yung i-check yung mga plastic, so before i-release. Pero may mga client naman gustong tanggal na agad yung plastic. Sa akin naman pinapakita ko na naka-plastic pa lahat ng units or yung mismong unit na nire-release ko. Madali lang naman siyang tanggalin para makita na super fresh. So sobrang linaw pa, sobrang wala pang yun, kasi hindi siya waterproof eh. So pag naulanan or nabubura yan dito. So pwede naman siya tanggalin, pero quality check yan ng planta. Ayan. So pag mga ganyan yung itsura ng conduction stickers, yung mga stickers, so ibig sabihin napaka fresh ng unit. So far okay naman. Ang ganda ng discount namin dito ah. So kung interested kayo, kontakin nyo agad ako. Okay naman. So Sunday ngayon, di ba? Ayun, sabi ko na nga, Sunday ngayon pwede naman mag-release kami. So pero hanggat maaari, pinaprepare namin and pinapapirma na namin lahat ng mga documents before namin ma-release ng Sunday talaga, para ma-turn over namin. Kasi minsan may mga clients na hindi sila pwede on weekdays dahil sa mga working schedules nila. So pwede naman mag-Sunday, Saturday tayo mag-release. Pero during that day, Sunday, Saturday, kailangan talagang i-prepare lahat ng payments sa mga bangko na kailangan natin i-settle. Dapat ma-settle na before ma-release sa Saturday or Sunday, dahil na pag mga cash payment. Kasi pag Sunday naman, katulad dito sa amin, wala kaming kahera. So hindi namin kayo mabibigyan ng yung sa mga payments ganyan. So dapat talaga settled na siya ng Friday pa lang, at least Friday settled na. Tapos yung mga documents kailangan napirmahan na. So yun lang naman yung mga natin pagka Sunday or holidays tayo, kasi pwede rin naman holidays kasi napirma na, wala nang pipirmahan, gate pass na, ayos na yung gate pass, mga ganun. So okay naman yung unit. Hinintay na lang namin yung kliyente from Valenzuela sila. So pagdating nila, diretso na agad dito, may konting pipirmahan lang sila for the invoice and delivery receipt. So yun lang yung dapat nilang pipirmahan, kasi cash buyer naman po. So samahan nyo na lang ako mamaya, and lalagay ko dito yung mga contact number ko, just in case na interested kayo sa pag-avail ng Honda BR-V or any Honda units, para pwede nyo ako contact. So samahan nyo ako mamaya, stay input na ako para makita po ninyo kung may dent or may gas-gas po. Pero so far wala naman po, para at least makita nyo sir first hand. Kasi ito rin sir, ayan magandang mga indication yan sir, pag mga ganito sobrang bago pa. So sobrang fresh pa po ng unit. Sa mga natin sir, 17 inches po. Sir, may mga ganito talaga. Ayan. Mga quality check po yan. Tsaka may makikita kayo minsan parang check ng Pentel. Ayan po. Mga ganyan po. Mga quality check po yan. So ibig sabihin, okay, wala siyang gas-gas, wala siyang yan po. Sa ngayon, Friday po yung coding natin. Pero once na magkaroon tayo ng ORCR 7 to 11 working days po, naka-indicate na po dun yung plaka natin. So may chances po magbago yung natin, coding. And pagdating naman po sa pagdating naman sir sa plaka, 3 weeks minsan pagka available na agad kay LTO, nabibigay na namin. Up to 2 months. 2 months may plaka ka na agad. So dito naman sir, check natin, tools po nandito. Yan sir. Tapos yung jack po,
nasa may passenger side sa unahan. Check na lang po natin mamaya. Sa pag-fold sir, 50-50, tulak lang dito po. Ayan. Tapos dito rin po, ganyan po. May lever lang po dito sa gilid. Ayan, tulak lang po natin. Ayan. Tapos, once na maflatan po tayo, nasa ilalim po yung reserva. Ayan. Tapos dito sir, buksan po natin. Ganyan lang po. Tapos tools po na gagamitin doon. Check lang po natin dito ulit yung ayan, kung may mga gasgas ba. Ayan. Wala naman. Actually, kaya ako rin binibideo to sir. Once na may makita ka, nakikita dito, ma-review natin. Yung mga hawak lang ng kamay. So far, okay naman po siya. Sa engine naman natin, yan sir. 1.5 engine, iVTEC po ang pinaka natin, engine natin. Ito po yung computer box natin, medyo mataas naman po. Fuse box, pagka nawalan po ng mga busina, minsan nandito lang po. Sa brake fluid po natin, once na bumaba yan sir, wag po natin lalagyan or itatapan. Kasi po, may dalawang reason po kung bakit po bumababa to. Either numinipis na yung brake pads mo or may leak siya. So pag naubos yan, ibig sabihin may leak. Pero pag minsan po, sabihin na natin tumataas na yung milyahe natin, pag tinulak na ng piston yung caliper, yung dahil numinipis yung pads natin, ito rin po bumababa. So once na nagpapalit na tayo ng brake pads, pag binalik nila yung piston nun, babalik na rin po siya dito. So hindi po siya normal na bumaba. Okay. Na maubos. So pag naubos yan, sir, pa-check mo na agad. Ganun po. Kung nagbabawas ka ng brake fluids, yes po, may problema po. Pero pag may indicator yan, di ba, sa dash? Yes po. Pero pag unti-unti lang po siya, ibig sabihin yung brake pads lang natin, unti-unti na rin po siyang numinipis. So dito naman po, battery natin 1SM po. And ang warranty niya is 1 year. Then sa the whole car po, meron po tayong maintenance natin is every 6 months sir, di ba? Every 6 months or 10,000, whichever comes first. Una nating maintenance sir, any Honda dealership naman, may free tayo na 1,000 or first month, whichever comes first. Yun yung unang-una mo sir na check up. Tapos next doon is every 10,000 na. Doon na po magkakaroon ng change oil. Sa first 1,000 po, wala pa tayong change oil nun. Check tayo lang kung anong issue. Yes po, kunwari sir, may naririnig kang langit-ngit, ganyan. So hahanapin yan. Kunyari sa preno naman may something kang unusual na kailangan ipa-adjust. Yun, kung kailangan mong ipa-adjust. Yun po. So doon po sa first 1,000, doon po siya i-check. Kailangan mo gamitin siya. Yes po. And then sa first 1,000 din po, advisable din po siya na wag muna siyang mag-exceed ng 100 km per hour. So sa first 1,000 po natin, dapat po below 100 km per hour lang po yung takbo natin. So wag, yes, mga ganun lang po. So kasi balak namin dalhin ng Manawag, bibiritin nyo na po. So hindi pa po siya advisable, yes po. So after 1,000, below 100 lang po tayo. After 1,000 natin na check up, so kayo na po bahala kung gano'n na po kabilis yung ipapatakbo. Kasi meron po tayong tinatawag na parang break-in period ng kotse. So kasi minsan bago, yes po. No po. Kasi sikip pa piston yan. Yes. Tapos ngayon po, yun po, pagdating naman sa warranty natin 3 years po or 100,000 kilometers, whichever comes first. Meron din po kaming ino-offer na additional 2 years po na extended warranty for about 12,000 lang po yun. Para maging 5 years po ang warranty ng kotse. So dito naman sir sa makina, dito niya lang po, ugaliin po natin i-check yung sa langis, yung level ng langis, ayan po. So may dalawa pong guhit siya, dapat in between po ng dalawang guhit na yan, yung yes po. Tsaka dapat pag chine-check po natin yung level ng langis, dapat po pag chine-check po natin yung level ng langis, dapat po malamig ang kotse. Hindi po natin siya i-check ang level pag tumatakbo or kakatakbo lang. Then dito naman po sa coolant, dito sir, nakita po natin may dalawa po siyang linya. Yung gitna, yun po yung pinaka full natin, hindi po siya talaga pinupuno dapat. Tapos yung pinakababang guhit po is yung pinaka minimum po natin. So yung makikita po, meron po, may bandang baba po, ayun po. May parang medyo mas maitim po.
Okay. Yun. So, in between yan, normal po siya. So, yan din po yung i-check kasi sa first 1,000. Kasi po yan, hihigop pa yung radiator natin kasi di pa pinapatak ko to. So, pagdating na first 1,000, normally po yan po yung tina-top up. So, kunwari, papabilan lang po kayo ng, sir, kahit 1 litro lang po ng coolant, tatop upan lang po natin yan. Any coolant naman yan, Wilco. Mas maganda po kung galing Honda po. Sa Honda naman po, nasa around 200 plus lang naman po ang coolant for 1 liter po. Tapos, Isang kalahati. opo. Tapos, wag po natin itong bubuksan. Kasi binibleed din po nila yan. Then, dito naman po, ang kinaganda naman sa Honda, yan po, dalawa yung pinaka-fan natin. So, may high and low tayo. Tapos, dito naman po, yan, may tensioner si Honda. So, madaling palitan din yung belt. Ibig sabihin, dito lang, hindi mo buksan. Yes, dito lang po. Diyan lang po tayo laging magtatap ng ano. Coolant. Yes po. Tapos dito naman po yung washer natin. Dito naman po yan sa mga sprinkle. Yes sir, meron po. Sa ngayon po, tubig pa lang po siya. Kaya lang po. Buksan natin. Palitan na lang natin yung washer. Ayan, may tubig. Meron po nabibiling mga solution para mas maganda po yung pag-wipe ng windshield. Tapos ito po sa ABS natin, ito po yung pinaka-module niya. Yan, ABS. Tapos 4-cylinder po siya. Ayan. ABS, may anti-block. Anti-lock braking system po. And meron tayong tinatawag na vehicle stability assist po. Traction control po. Meron na rin po itong ano natin. Tapos, Akala ko ito yung power steering gear. hindi pa po. Yung sa pinaka power steering po natin sa ilalim, meron po tayong naka-APS na po siya. Electric to. Electric power steering po siya. Wala pong fluid na kailangan para kargahan or kung ano. Walang maintenance masyado. Yan po. Akala ko ito yung electronic. Yung power Tapos, steering. yan po, sa air filter po niya nandyan. Yan po. Tapos humihigo po yan dito, magmula dito, papasok po dyan. Air filter to. Sa air filter po niya yan po. Tapos pag may tumutulo pong tubig, nandito yan sir. Ito, ibig sabihin sa aircon, maganda pa yung buga ng compressor Saan natin. yung drain ng tulo ng aircon? Saan po? Yung pinaka tuluan ng aircon yung dulo. Nandito sir sa ano rin eh. Sa may, yes po. May mga kotse pong dalawang evaporator. Kaya may tumutulo po sa likod, may tumutulo rin po dito. Dito po sa unahan lang kasi isa lang po ang evaporator natin. And then, yun po. So, sa mga maintenance po, so nakadepende rin po sa presyo ng maintenance kasi may mga schedules po tayo. Sa first 10,000 natin, nasa around 8,000 lang yan, 7,000 kasi change oil lang yan, linis brake pads, yan na po ang gagawin. Pagdating po ng first year nyo, your anniversary, yan na po, magpapalinis ka na ng cabin filter, magkakaroon na po ng additional na mga bayad po yun. Makalimutan yun, nasa manual naman yun. Yes, naka-ano po yun. Tsaka ano yan sir, normally pwede nyo pong ipacheck sa akin for example. Kasi minsan may mga optional kasi yung mga service advisor na pwede mo naman siyang tanggalin, na hindi mo naman siya kailangan. Kailangan nito, almost 1 month pa sana. Actually sir, pinakamabilis 3 weeks. Pinakamatagal pag wala lang stock si LTO, mga 2 months po. Meron na po siya agad. Pero ang problema, pwede naman tabak mo ito kasi may papeles na. Opo, tapos actually sir, pag may ORCR na tayo, meron na siyang assigned plate number agad. Pwede tayong magpagawa ng temporary plate. Kasi pag nagkaroon na tayo ng ORCR, meron kasi silang tinatawag na no plate, no travel policy. Pero since kung hindi pa available ang plaka, pwede tayong magpagawa muna para mapakita natin sa kanila na meron tayong rehistro na, yes po, and hinintay na lang natin yung plaka. Kasi magbabago din po kasi yung coding. Pag nasa ORCR kasi, nandun na nakalagay yung plaka mo. Kailangan nyo lang pong pabaguhin lang. Pero, Ano ba lalaman pa yung ORCR dito, sir? sa ORCR po, once na available na po sa amin, bibigay na po namin. Actually sir, 7 to... Tatawag niyo? Yes po. 7 to 11 working days po, nagkakaroon na agad siya. And then, actually, ang unang makakaalam ng transaction kung talagang na-push through na sa LTMS po ng LTO, na yung ginawa po natin, yung LTMS, nag-i-email po sila ng OR. Nauuna po yung OR kasi po once na mag-push through na siya, yung bayad pumasok na, bibigay na agad nila yung OR mo. Sa OR, makikita mo na doon, may plate number na yon. After OR po, ipiprint naman nila yung CR within 3 days. So pagkadating ng 3 days, bibigyan na agad sa atin yung CR. Pagdating po ng CR, available na agad po sa amin. Tawagan po namin kayo sir, tapos ready to pick up na yung original ORCR kasi cash naman po siya na kinuha. Then kung swertihin tayo,
sumabay din yung plaka natin. May mga ganun din po kasi may client po kasi ako na umabot po siya ng ng mga ganun 11 days, 7 days. Kasi ako experience ko sa adventure ko, nakuha ko. Time na medyo mahirap. Matagal po. Mga after 3 months ko nakuha yung plaka. May mga iba, Ganito lang ako. may mga iba pa pong Pero wala pa kasing no plate, no travel policy at that Opo. time. 2018 2018. Actually sir, may mga ibang taon po talaga na sobrang hirap ng plaka. Talagang naging taon. Pero buenas na ako doon, 3 months kasi nakuha Yes sir, ko yung totoo. plaka ko Kasi ang last year po, Kasi may actually, iba talaga. taon. Yes. Opo. Doon yung nagkaroon ng problema sa supplier ng plaka. Sir, check lang natin. Meron tayong tinatawag na remote engine start. Sa remote engine start po, pwede natin i-start yung kotse using the key fob po. So, kailangan lang po natin lock. Dapat make sure lang pong naka-lock lahat ng pintuan. Lock, and then hold po natin yung hold button 5 seconds. Mag-i-start po siya, hintayin natin. Yan. Pag start po niya, start yung engine, start din po yung aircon niya. So ngayon, nakalock pa po siya. So safe siya. Kunwari, naiwan niyo po or nakapark kayo sa may mga open area and mainit yung loob ng kotse, pwede niyo po siyang gamitin. So pwede niyo po siyang iwanan, nakalock lang po. Tsaka hindi po siya mapapatakbo kasi iba naman inisip, baka mamaya patakbuhin ng iba. Hindi siya tatakbo hanggat wala yung susi. Kasi once na i-drive mo na siya, pipindutin mo pa lang yung shift knob, magta-turn off na yung magta-turn off yung kotse mismo. So very safe siyang gamitin. So ayan po, check po natin. Yung kunwari, tatakbo, tapos hingin ko siya. Opo, kaya ito sir, nasa inyo yung susi. Kaya da-drive ko na po. Mamamatay na po siya. Ayun din mo tatakbo. Oo, di talaga matatakbo. Kasi yung dating ganyan po, hindi siya, natatakbo siya eh. Okay, transition din remote, natin. Ngayon sir, start po natin. Ay, kayo po muna, Doc. Doc, ang pag-start niya, ganun pa rin po, preno, tapos push button po. Ngayon sir, kunwari, naka-anon po tayo, Doc, Sir Judel, naka-remote engine start tayo. Gusto niyo na siyang i-drive. Para po mag-drive niyo siya, kailangan niyo lang po mag-start kung paano po yung normal or regular procedure. So, preno po, tapos push start. Yan po. Tapos ngayon, check lang natin sir yung mga ilaw. Dok, pwede pa hazard po. Check lang namin yung mga ilaw. Tara sir, check lang natin. Yes po, naka-handbrake po. Sir, check lang natin para sure tayong hindi bulag ang sasakyan. LED ba to? LED po siya lahat. Ang hindi lang po LED natin dito, naka-bulb type lang po siya. Yan, tapos fog lights, headlights, yes po. May DRL po tayo, LED. Daytime running light na rin po. Pag naka-off yung headlight niyo po, yun lang yung nakailaw, yung guhit po. Fog lights natin, lahat, yan po. Tapos yung high beam, yan high beam and low beam. Mga corner lights po natin, side sa side mirror, LED po. Dito sa likod sir, lahat. Sir, tatapakan ko, ilaw dito, iilaw to, tapos reverse light ko po, para makita po natin yung reverse. Third brake light, yes sir. May ilaw lahat sir. Ayan. Back sensor. Tapos sir, ito, yan nagtutubig na yan, normal yan sir. Ibig sabihin maganda po yung makina. In good condition talaga. So hindi siya yung parang may tubig yung diba? Ang makina kasi sir, once na lumamig yan, nagkakaroon ng moisture dun sa piston natin. So ibig sabihin intact pa siya talaga. So kaya every time na cold start, ganyan nagtutubig siya. Pero once na uminit ang makina, mawawala po yung tubig na yan. So every morning, pag ini-start natin, ganyan po siya lagi. Wala pa pang navigation or GPS? Wala pa po siyang navigation or GPS, pero may tinatawag po tayong Apple CarPlay or Auto Android. I-connect po natin yung phone sa pinaka-monitor natin.
Yung Waze and mga Google Maps po pwede natin gamitin. Naka-mirroring po siya doon sa mismong monitor. Okay. Doon sa may ano. Yes po. So hindi ko na kailangan i-mount yung ano ko, cellphone. Yes po. Okay. Sir, ano po tayo? Okay lang Doc, dito muna ako sa ano. Turo ko muna po sa inyo. Let's say naka-Waze ako. Ito natin yung tuturo sa akin. Ang kailangan lang po natin dito, Doc, actually ng cable ng cellphone. Cable ng cellphone. Dito po natin isasaksak, tapos yan lang po natin auto Android or sa Apple po, kay ano po Apple CarPlay. Android to eh. Yes po. So ano nung ano dito pag sa Play Store? Hindi po. Ano po, may auto Android po siya automatic. Pagka kinonect niyo po yung cable dito, automatic na po siya. Wala kayong cable. Wala kayong cable na dito ha? Dapat original po ng cable ng charger niyo para magano po. Oo. Yan po. Nasa kotse ko eh. Tapos may ano po yan sir, pagka inano niyan Doc, sinaksak niyan dyan, lalabas yan auto Android. Okay. Tapos para may ano lang siya permission na kung gagamitin mo yung auto Android, pag in-okay mo, magpo-phone mirroring na siya dito. So ang mga lalabas lang pong application, yung mga mahalaga lang po sa pagdadrive like yung Waze, Viber, Google Map. So yung mga kung may mga Netflix po tayo or Facebook, di po siya lalabas talaga dito. So pati yung mga Spotify, pwede rin po yan dito. Doon. Tapos ngayon po, dito sa pag-open po ng gas po natin dito po. Oo, hinahanap po dito sa kabila eh. Dito po, kasi normally po nandito eh. Tapos dito po sa ilalim naman yung walang ano sa hood naman po yan sa trunk. Ito po yung vehicle stability assist. Ito sir, on off. Pero Para saan yan? ito po yung traction control or para hindi kayo mag-oversteering or understeering sa mga curve. Pero maganda siya naka-on lagi. Okay. And dito naman po, yan. So, kailan to natin? Thursday siya natin. Actually, pwede nang ibaba no? Pwede na pong ibaba pala to. Yung mga windows natin. Kasi 4 days na. Then, dito po sa left and right, check natin kung gumagalaw. Up and down. Dito sa kabila. Okay naman, gumagalaw din. Tapos manual fold lang po siya, hindi po siya auto retractable. So pwede niyo po siyang itulak, wag po kayo matakot na itulak siya pag gusto niyo pong i-fold. And then sa labas po itutulak po pag gusto niyo pong i-fold. Kasi po nasa parking po or ano. Automatic eh. Opo. Dito naman po yung window lock, kung gusto niyo pong i-lock para hindi malaro ng mga bata. Dito naman po yung sa central lock. Pag nakalimutan po natin siyang i-lock, actually meron po tayong tinatawag na 15 km auto door lock. So for example, nag-drive na po kayo, nakalimutan yung mag-lock. Pag na-reach yung 15 km per hour, magla-lock na po siya automatic. So dito po yung sa high beam, low beam natin, ganun pa rin po. Same naman po ng mga ibang sasakyan. Dito po. And tapos hindi pa po nakatodo yung ano natin. No? Yan. Bago po, yes po. Just mas maganda pa yan pag tumakbo ka na, mas lalong lalamig po yan. And dito naman po yung sa wipers natin. Okay naman siya, makatatry nyo po yan mamaya. Ayan. Sa likod, gumagana po. Yan. Power outlet, ito yung sa cigarette. Cigarette lighter naman po yan. Pag gusto nyo po magpakabit ng mga dashcam, ganyan, pwede po dyan. Para hindi po ma-void ng warranty. Dito naman USB po, kasi wala siyang CD. Pwede ka mag-download ng MP3. Saksak mo dyan po, tapos ipi-play niya na yung mga music. Tapos dito po yung sa phone po natin. Yung radyo. Sa radyo naman po, ito po. Radio tayo, FM, AM. Yan. At lahat ng angas. So yan, ang maganda pa po dito, meron po tayong audio controls. So habang nagda-drive ka, pwede mong ilipat, di mo na kailangan tumingin dyan. So dito ka na maglilipat-lipat sa volume. Pag naka-Bluetooth naman po tayo, pwede po tayong magsagot ng phone natin dito. So okay nga lang yun dyan po. Tapos dito naman po, yan lang po, may Bluetooth, tapos may Apple CarPlay tayo, kailangan lang po ng cable. Pwede tayong sumagot ng phone. Pag naka-Bluetooth ako, hindi ko sinasagot. Hindi magsasalita ako. Opo, kasi pag sinagot nyo po, maririnig ng lahat. Kasi speaker po ng kotse ang ano. So dito naman po sa aircon, dito po yung fan. Gusto nyo palakasan, yan. Air circulator po natin, gusto nyo pong umiikot lang dito sa loob or naamoy nyo po yung labas. Front po, ito yung front fan natin. Yan.
Rear defogger po natin, yung sa likod. Yan po yung umiinit pag nagmo-moist yung sa labas. Sa modes po, ayan, normally dito lang po. Then yung sa paa lang, kasama yung front, yung dito po. And normally dito lang naman po madalas. Max cool po, hindi kayo kailangan nyo na umalis, hindi na kayo nakapag remote engine start at medyo mainit sa loob. Pindutin nyo lang po yan, max cool. Totodo po siya. Pag na-reach nyo po yung gusto nyong lamig, yung nag-cool down na siya, pindutin nyo lang po siya. Kung ano po yung iniwan yung settings doon, babalik lang po siya dyan. Kung gusto nyo pong i-off lahat ng accessories, patayin nyo po dito, pati dito po off, tapos patayin yung engine. Or pwede naman po siyang hindi na patayin yung aircon kahit patayin yung engine, kasi bago naman na po yung sasakyan and modern na po yung engine, hindi na po siya yung nahihirapan mag-start. Unlike po kasi yung dati, pag nag-i-start yung mga karburador pa, nahihirapan kasi mag-start dahil naka-on din yung aircon. Tapos dito po may reverse po tayo, reverse camera, so pwede po natin tanggalin to pag medyo nadidiliman tayo. Ayan po. So, kayo na lang po ang bahala para nakita nyo at least yung mga naka-plastic po. Pati ito, naka-plastic po yan. Yan, naka-plastic dito. Pwede na natin alisin kaya magdadrive. Yan po, may yan, reverse light, ay reverse camera, tapos neutral po. Drive po is yan po yung at least normal driving po natin and kung fuel efficient. Dito po, yan po. S mode po, para mas malakas yung makina, yung sa takbo po natin. Sport mode po siya. Maganda rin po siyang ginagamit pag mga uphill and downhill po para nag-engine brake po siya. So pag pababa po tayo and pataas, pwede po yung mag-S mode po tayo. Pag medyo nahihirapan yung makina, sobrang tarik po ang pinupunta natin, pwede tayo mag low gear, L. So yan, babad po siya ng 1 to 3 position po ng engine po natin. Pero normal cruising driving is di lang po. Yes po. Kung gusto niyo lang pong medyo matulin, yan S mode po. Tapos mileage po ng unit po natin is 10 kilometers lang po ang tinakbo. So yan, galing Thailand, galing Planta, pumunta po dito. Yan po. So yan po, mababa na yan kasi normally yung iba namin na release mga 20 ganyan. Pero hindi po siya tina-travel. Ang nangyayari lang doon syempre pag ano po, nasa planta yung atras abante nila, inaayos yun doon sa may position. Pero ito po talaga kasi 2025 year model po, yan po, bagong-bago pa lang po talaga siya. So yun, armrest, yan po, handbrake, ano po, yan pwede po natin i-adjust. Yes po, natitil po siya pero hindi po siya telescopic, yung nahatak. Tapos dito naman po sa gilid po natin meron tayong pump, pwede po nating taasan yung height or babaan. So pag medyo gusto nyo pong kita yung hood, pero actually kita naman po siya yung hood. Kasi yung iba pong driver gusto nila nakikita yung hood para matansya eh. Yung iba kasi pag hindi mo nakita yung hood, ito nang pinakadulo yung ano mo. Oo, di ba? Nahihirapan sila magkalkula, yan po. So ngayon po wala pa po tayong gasolina, yung 10 liters po, dito lang po sa may Petron. Pagka gusto nyo pa pong magpa-picture, patayin ko po muna, baka po maubusan lang tayo. Kasi yan po talaga, pag galing po talagang planta, wala talaga pong karga. Compare ko dyan eh, kasi hindi ko na itong manual kasi. Kasi mama, masobrang ka ng lipat. Actually sir, wag mong isipin yun. Baka pag, kasi parang mag-overthink ka, parang magkakamali ka. Ano mo lang sir, normally pag ano ka na, nagda-drive ka na, nakailang buwan ka na nagda-drive, di mo na siya maiisip. Pero sa ngayon, para safe yan, pinto ka muna, tingin ka dito, neutral, drive, double check mo dito kung naka-D. Pag naka-D na, tsaka ka tumakbo. Ngayon, pag traffic sir, para traffic, sabihin na natin, medyo heavy traffic, stand still. Gusto mong mapahinga muna tong paa mo, tulak mo lang to sir, wag ka nang pumindot. Tulak mo lang siya, bitaw ka, naka-neutral yan sir. Hindi siya gagalaw. Hindi na siya gagalaw sir, basta mag-handbrake ka lang. Ngayon, kung gusto mo nang tumakbo, huwag ka lang magpindot sir, iniisip mo kasi